Ngayong gabi, Nung 5 years old po ako, nakaranas po ako ng pagmamolestya. Ganito ba yung love? Kuryente, napuputulan na ako. Tubig, napuputulan na ako. Minsan, ang kapal na ng mukha ko, nanghihiram ako ng pera kahit wala naman akong pambayad. Para lang may pambili ko ng pagkain. tunghayan ang mga kwentong yan sa special telecast ng The 700 Club Asia kay Lord. Sure ka! Susunod na. Kahit may krisis, huwag nang magduda. Dahil kay Lord, Sure ka! Live ang telecast na ito ng The 700 Club Asia sa GMA. Live streaming din tayo sa cbnasia.org/live-tv at sa Facebook page at YouTube channel ng The 700 Club Asia. Share nyo na ang ating live videos sa inyong social media accounts at gamitin ang hashtag kay Lord Sure Ka. Mapapanood din tayo abroad via GMA Pinoy TV. Kaya, kumusta sa lahat ng mga OFWs ang ating supporters dyan abroad? Mula kahapon, ang inyong mga donasyon ay umabot na sa 197,164. Your giving truly makes a difference. Yes, donate na. Scan lang ang QR code ng CBN Asia. Pwede kang gumamit ng credit card, e-wallet, o GCash para mag-donate. You may also call the number flashed on your screen or chat with us directly sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Nang magtungo ang Operation Blessing sa Capiz para sa medical mission, higit pa sa check-up at gamot ang kanilang hatid. Meron din silang sorpresa. Sino kaya ang kasama nila para ibigay ito? Alamin natin sa kwentong ito. Malapit na sa tuhod yung putik bago ka makarating dito. Mahirap talaga kapag buntis ka at pag nilalakad ka sa maputik na daan. Nagising kami ng maaga, alas 4. Umalis ka agad kasi para maaga pa sa pila. Maraming buntis sa probinsya ang madalas hindi nagkakaroon ng pagkakataon makapagpa-ultrasound. Advisable ito lalo na sa first and second trimester ng pagbubuntis para visual na makita ang development ng sanggol sa loob ng tiyan. Bagamat libre ang check-up sa LGU, dagdag gastos naman para sa 28 anyos na si Jennifer na ipa-ultrasound ang 5 buwang gulang na ipinagbubuntis. Tricycle driver ang asawa, habang siya naman ay nag-aalaga sa 4 na taong gulang na panganay na anak. Kaya nang malaman ang libreng check-up sa mobile medical clinic ng Operation Blessing sa bayan ng Sigma, probinsya ng Capiz. Maaga siyang naghanda para mauna sa pila. Dapat kailangan tiisin mo para lang makapunta ka dito sa bayan. Para makasave din. Nasa 1.5, magpa-ultrasound ka talaga sa sa private. Isipin mo yon, ilang kilo pang bigas yon. Mahal pa naman ang bigas ngayon. Pagdating sa site, agad siyang pumila at nagpatingin sa ating OB-GYN. Ni-refer naman siya agad sa ating volunteer sonographer. Gamit ang ating portable ultrasound, nakita ni Jennifer sa unang pagkakataon ang kanyang anak. Sobrang saya kasi nakikita ang nurse siya eh. Iba talaga yung galaw lang na mararamdaman mo tsaka sa makikita mo talaga sa ultrasound. Okay naman daw, healthy naman daw, tapos malakas yung heartbeat. Maliban sa libreng ultrasound, nakatanggap rin ng mga libreng vitamins si Jennifer. Isa lamang siya sa daan-daang pasyente na naserbisyohan ng mobile medical clinic ng Operation Blessing nang maglibot ito sa 4 na bayan ng probinsya ng Capiz. Maliban sa libreng check-up at ultrasound, kasama rin sa serbisyo ang libreng dental services with dental x-ray, basic laboratory at ECG. Meron ding free reading glasses at wheelchair sa may mga mobility problems. Nagkaroon din ng pagkakataon ng ating The 700 Club Asia host na si Felici para maipanalangin si Jennifer. Gayon din ang ating mga church partners sa mga iba pang pasyente. And it is just a privilege to be able to serve with Operation Blessing, and we are so thankful for those of you who are helping us. Truly, this is an answered prayer. Sobrang saya ko po at saka salamat po.
Kasi nakatanggap po ako ngayong araw ng libre po lahat. Yan, ikaw pala yung surprise. Alam mo, Peter, nanay din ako. And I know exactly how she was feeling, being reassured na magkaroon ng, ultrasound. Kasi actually, recently lang tayo nagkakaroon ng ganitong service and it's just such a blessing. Oo, namomonitor kasi yung growth ng baby. You know, life doesn't always go as planned. Minsan biglang may kalamidad. Minsan parang kulang ang resources. But here's something we can hold on to. When we trust God, hindi tayo nangangapa sa dilim. Kaya nung hinagupit ang bagyong yung typhoon Sinlaco sa Saipan, ginamit ng Panginoon ng Operation Blessing para mamahagi ng 400 hot meals para sa ating mga survivors doon. Wow! Nakikita rin natin ang faithfulness ni God sa buhay ng mga kabataang naaabot ng ating pagmamahal sa pamamagitan ng back-to-school program ng Operation Blessing na bibigyan ng mga kabataang kapos sa buhay ng pagkakataon na makapag-aral. May scholarship, school supplies at suporta na kailangan nila para maabot ang kanilang mga pangarap. And it doesn't stop there. Through the Blessed Child program of Operation Blessing, we make sure that these children receive proper nutrition, vitamins, and medical care. Kasi we believe every child deserves a strong and healthy start. At kapag inalagaan mo ang isang bata ngayon, you're investing in a better tomorrow. Yes, so take that step of faith, maging daluyan ng pagpapala. Give and be a blessing. And as you do, remember that in the face of various crises, kay Lord, sure ka na hindi ka niya pababayaan. Just scan the CBN Asia QR code on your screen. You may use bank transfer or e-wallet to donate. For more ways to give, here's how. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H. Hassle-free giving using credit card. GCash, Maya. E. Electronic banking through BDO. BPI. Metro Bank. And Union Bank. A. Accredited remittance center of M. Louvillier and RD Pawn Shop or I Remit Abroad. R. Register and pay in 7-Eleven. T. Text the Prayer Center 0917-126-1442. or call 8737-0700. Partner with CBN Asia now. Whatever it is you're facing, when you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you. Receive encouragement. Donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. In times of crisis, we can stand fearless together. Kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt plus exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Be a CBN Asia partner today. Ayan, at this point, we will read some of the comments sent to us online through Facebook. Ayan, galing kay Ron. Sabi niya, magandang gabi, 700 Club. I love you. God bless. Sana magbago na yung magulong family namin. Yes, in Jesus' name, Ron. As you said it, may the Lord fulfill it. Ayan, and from Thelma, good morning, 700 Club Asia. Bless us all po. Yes, thank you. Prayer of Ayan. blessing. Yes. You know, prayer changes things. Hindi man agad makita, God is already working behind the scenes. And that's what the CBN Asia 24/7 Prayer Center is all about. Someone to stand and pray with you anytime, day or night, at ipaalala sa iyo na may Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. And here's the beautiful part. You can help make this always possible by supporting this work. You allow more people to experience peace, healing, and encouragement through prayer. Your generosity helps keep this lifeline open for those who are hurting.
Kaya maging bahagi na ng pag-abot ng pag-ibig ng Diyos. Maaari kayong magbigay sa pamamagitan ng pag-scan ng CBN Asia QR code sa inyong screen, pagbisita sa cbnasia.com/give o paggamit ng GCash app. Sa bawat tulong ninyo, mas marami pang buhay ang mababago. Give and be a channel of hope. Because when you choose to stand in faith and love, kay Lord sure ka. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. In times of crisis, we can stand fearless together. Our actions today shapes tomorrow, changing lives and building a better future. Partner with us kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless t-shirt. Plus, exclusive streaming access sa Kay Lord, Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Wear that bold statement and bring hope. Scan the QR code to donate and be a CBN Asia partner today. Kuryente, napuputulan na ako. Tubig, napuputulan na ako. Minsan, ang kapal na ng mukha ko nang hiram ako ng pera kahit wala naman akong pambayad. Para lang may pambili ko ng pagkain for a week. Naghikahos si Mary Ann matapos mawalan ng malalaking kliyente bilang insurance agent noong panahon ng COVID-19 pandemic. Mag-isa sa buhay. Hiwalay sa asawa't mga anak. Nagkaroon ako ng depression. Umiyak ako mag-isa sa bahay. Hindi ako kumakain. Isang araw, biglang namanhid ang kalahating katawan ni Mary Ann. Nakaramdam ng chest pain at nahirapang huminga. Hindi siya makagalaw at makasigaw para humingi ng tulong sa kapitbahay. Isipin mo, tatawag ako sa sarili ko ambulansya. Parang pinipilit kong magsalita sa phone. Buti na pupuntahan ako ng ambulance. Heart attack na pala iyon at naulit pa iyon ng 2 beses taong 2024. Mayroon siyang coronary heart disease. Barado ang 3 ugat sa kanyang puso at kinakailangan ng triple bypass surgery. Kailangan niya ng 1.5 million pesos. Gusto ko na iuntog yung ulo ko para mawalan ako ng malay. Tapos minsan sabi ko kay Lloyd, kunin mo na lang ako. Kasi hindi naman ako gagaling dahil hindi ko naman afford yung surgery. Tapos umiiyak lang ako araw-araw. Naging sandalan ni Mary Ann ang panonood ng programang The 700 Club Asia at pagpapadala ng prayer request sa prayer center sa panahong iyon. Sabi lagi ng 700 Club yun, di ba? Surrender your fears, surrender your anxiety, surrender your problems. Sabi ko, Lord, surrender na ako. Hindi ko kaya problema ko. Gawin mo yung gusto mong gawin sa akin. Sabi ko ganun sa kanya. After nun, biglang nabago yung mindset ko. Sabi ko, hindi ako susuko. Babangon ako. Sa tulong ng Panginoon, alam ko babangon ako. Sa panonood ng 700 Club, natuto akong magbasa ng Bible. Kanyang inihalin tulad ang mapait na sitwasyon sa nababasa niya sa aklat ng Exodus sa Biblia. Doon ako nagkaroon na ng pananalig sa Diyos na kung ito nga nagawa niya, ang hirap nito eh. At ito pa kayang problema ko na parang compared doon sa naranasan ng Israelites. Ilang years silang slave, generation to generation. Tapos sinalba sila ni Lord, diba, doon sa promised land para makarating sa promised land. Kaya hindi ako nawala ng hope. Hiniling ko rin sa Panginoon na Lord, wala akong kapera-pera, bahala ka na mag-supply. Sa gabay at biyaya ng Panginoon, nakalikom ng pangpa-opera si Mary Ann. Naging successful ang operasyon at naranasan niya ang mabilis na paggaling.
Matapos ang 6 na buwang pamamahinga, nag-apply naman ng trabaho si Mary Ann sa mga BPO. Ngunit 6 na beses siyang tinanggihan. Sabi ko, Lord, last na to, yung isang huli kong in-applyan. Ang opening nila, Lord, is voice account, puro voice account. Pero kaya ko sa non-voice account kung sana doon mo ko dalhin. Kung anong will mo, Lord, yun pa rin ang masusunod. Hanggang sa isang gabi, Nanonood ako that time ng The 700 Club Asia. Mayroon silang panawagan na may tutulungan. Wala talaga kasi kung pera sa isip-isip ko, sabi kong ganun. Pero meron pa akong 200 sa GCash ko. Meron akong dilata, meron pa akong bigas. Makakakain ako, di ba? Bibigay ko to. kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Mary Ann sa huling kumpanyang inaplayan. Pasado na siya sa assessment at for training na rin siya. I thought, sa voice account ako. Sinabihan na lang ako, no, this is for a non-voice account. Kaya parang gusto kong tumalon sa tuwa. Lumulutang ako sa ere. Yung journey ko na yun, talagang ang nasa isip ko puro, Lord Jesus, gabayan mo ko. Holy Spirit, please be with me. Agad na ibinalita ni Mary Ann ang naging kasagutan ng Panginoon sa prayer center, ang madalas niyang kasama sa pananalangin. Laking pasasalamat ni Mary Ann sa mga ministries ng CBN Asia, kaya patuloy siyang nagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Alam ko yung pakiramdam ng mga nangangailangan ng tulong eh. Sobra din ako nangailangan nung araw, tapos hindi pinagkait sa akin yun. In my own little way, kahit konti lang, at least makakontribute lang, parang yun lang. Kasi feeling ko meron akong responsibility rin dahil tinulungan ako ni Lord. Through this ministry, ma-share natin in public yung kabutihan ng Panginoon. Powerful siya. Sovereign God. Na siya yung pag-asa talaga, walang iba. Napatunayan ni Mary Ann ang kadakilaan, kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi na ako natatakot. Kasi alam ko may trabaho ako o wala. Naniniwala ko God will make a way. God will provide. Kasi naranasan ko na eh. Kay Lord, sure ka na ang future mo ay pangangalagaan niya. Mary Ann's story reminds us of a powerful teaching that when you sow, you will reap. Hindi man agad-agad, pero God sees every act of faith. When you give in faith, God responds in ways na higit pa sa ini-expect mo. Yes, hindi ito simpleng give and take. It's about trusting God with whatever you have, kahit maliit sa paningin ng iba. Mary Ann gave not because it was easy, but because she believed in God's promise to provide. At hindi siya binigo ng Panginoon. And so we encourage you now sa gawain din ang ginawa ni Mary Ann to step out in faith. To give not out of abundance, but out of trust in God. Yes. If you're believing for something, maybe provision, healing, or direction, this is your moment. Take that leap and sow in faith. When you entrust it to God, sure ka sa kanyang biyaya. Ayan. Okay. Ito, si Yolanda galing Caloocan, 1,000 pesos. Si Marilu from Jeddah, 2,000 pesos. Henry taga Jeddah rin, 2,000 pesos. Maraming salamat. Yan, ito naman, Eden from Valenzuela, 1,000 pesos. Wilma from Camarines Sur, 100 pesos. And Gina from Manila, 500. Maraming salamat. Thank you so much. You can give today by scanning the CBN Asia QR code on your screen or visit cbnasia.com/give. Sama-sama natin ipakalat ang pag-ibig ng Diyos dahil sa bawat pagtulong may buhay na nababago. Helping others through CBN Asia is now within reach, no matter where you are. With BPI eDonate in your BPI app, go to More Services and tap eDonate under Payments and Wallets. Select CBN Asia. Enter your desired amount, contact details, and purpose of donation. Then, simply tap Donate Now and log into your BPI online account to send your donation. Please send a screenshot of your receipt through CBN Asia's FB Messenger or email it to partnership@cbnasia.org so we can properly acknowledge your donation. Be the answer someone is praying for. Give via BPI eDonate and transform more lives with CBN Asia today. Nung 5 years old po ako, nakaranas po ako ng pagmumolestya.
Pumunta kami sa bahay ng kasambahay namin and then naiwan ako sa dalawa niyang anak. Meron po kasing sapa doon sa baba, pinaghuhubad nila ako. Ganito ba yung love? Ipipilit yung ayaw mo pero dahil may care ka at love dun sa tao, ibibigay mo. Matindi ang idinulot na trauma kay Jenny ng kanyang pagkamolestya sa murang edad. Bunga nito, maaga siyang namulat sa konsepto ng makamundong pag-ibig. To cover up yung pain na naranasan ko noon, baka mapunan nitong love na hinahanap ko. Grade 6 pa lang ako, may ka-relationship na ako. Mula noon, papalit-palit na siya ng boyfriend. Higit ko mo lang hindi ko na mabilang yung naka-relationship ko at naka-feeling ko. Mostly po, ako po yung nag-i-initiate kasi I feel empty. Parang may kulang sa akin na hinahanap ko yung attention, kalinga, yung care for someone. Tutol ang kanyang ama sa pagpasok ni Jenny sa mga relasyon bilang isang Kristiyano. Sabi ng papa ko, huwag kang magmamadali kasi sa tamang panahon, ibibigay din ng Lord. Huwag nang papasok muna sa isang relasyon kasi hindi pa fully develop yung decision making. Subalit, tuluyang naging mapusok si Jenny sa pag-ibig lalo na sa kanyang naging karelasyon noong siya ay nasa high school pa lang. May mga nagagawa kami na hindi dapat. Aware ako na mali yun because of the emotion na-trigger yung ganito ba yung love? To the point na I almost give in my purity to him. Pero natapos din ang kanilang relasyon. At sa paulit-ulit na pagkawasak ng kanyang puso mula sa mga failed relationship, naging mababa ang pagtingin ni Jenny sa sarili. Okay na lang sa akin na masaktan ako. Basta merong magpuna nung emptiness sa heart ko. Sige, okay lang kahit panandalian na lang. Nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang makakilala siya sa Panginoon nang maimbitahan siya sa isa pang Christian church. Yung nakilala ko si Lord that time, sukong-suko na ako sa love. Napapagod na akong masaktan. Why not itry ko naman this time kay Lord? Doon ako na-catch ni Lord sa broken season ko. Mas lumalim ang pananalig niya sa Diyos at naging active sa Bible studies at church ministries sa loob ng 6 na taon. Subalit, unti-unti siyang nanghina sa kanyang spiritual life nang dumaan sa panibagong pagsubok. Muling umibig si Jenny sa isang lalaking nakilala niya sa dating app. Pero batid niyang hindi siya ang the one na nilaan ng Diyos sa kanya. Mas grabe yung conviction ng Lord sa heart ko na, hindi na, hindi ka pa ready. Si Eve nga binigay ni Lord kay Adam nung prepared na tong man na to. So, narealize ko doon na bakit ako lagi ng pursue sa guy? So, gumising ka. Anak ka ng Lord. You are worth to pursue, worth it kang mahalin. Habang isang kanta naman mula sa River Worship ang napakinggan ni Jenny na tumatak sa kanyang puso, ang Pansumandali by Shekinah Graham. Sa susunod, di nahahayaan pa na sumunod sa kabiglang damdamin na hindi rin pala magtatagal. Doon po ako nahook sa lyrics na yun kasi all throughout sa relationship ko, laging pinapairal ko po emosyon. Maling direksyon talaga yung napupuntahan pero pag binigay mo siya kay Lord, mas maganda yung mangyayari sa life mo. Yung song na yun, parang it makes me feel na may nag-a-advise sa'yo. Naalala ko yung mga sinasabi ng papa ko. Tamang pakinggan yung magulang kasi napagdaanan na din nila to. Muling bumitaw si Jenny sa makamundong pag-ibig at kumapit muli sa Diyos na tanging nagmamay-ari ng kanyang puso. Meron nag-feel nung emptiness sa heart ko na si Lord lang pala yung makakapag-fulfill nung love na yun. Itong song na to nagpa-realize sa akin na di pansumandali ang pag-ibig kapag si Lord ang naglaan nito sa'yo. May status, happily single. Masaya ako sa relationship ko with the Lord ngayon.
Alam mo, Peter, blessing talaga ang Reverb Worship, ang music arm ng CBN Asia sa mga nakikinig nito dahil sa mga nakaka-encourage na mensaheng handog nito. You know, yung awit na napakinggan ni Jenny reminds us that not all love leads to wholeness. Kapag mali ang pinanggalingan ng pag-ibig, nauuwi ito sa sakit, kalituhan, at pagkawasak ng ating puso. Pero kapag si Lord ang pinanggalingan ng pag-ibig, sure ka. Yep, that's so true. We often chase what feels good in the moment, thinking it's love. But deep inside, may void pa rin. Minsan, kahit alam natin hindi tama, we hold on, hoping it will fix us. But here's the truth. Only God can give us the kind of love that heals, restores, and makes you whole. And that's the kind of love God is offering to you right now. Hindi mo kailangang hanapin kung saan-saan. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo para mahalin ka. God already loves you fully, completely, and unconditionally. And when you receive that love, everything changes. So if you're tired, if you're broken, if you're searching, this is your moment. You can come to Him just as you are. Walang requirements, walang kondisyon, just an open heart. And if you want to receive Jesus as your Lord and Savior, we can pray right now. Just say, Dear Lord, here I am. Just as I am, broken, confused, hurting, but you went to the cross and you shed your life's blood and you died to pay for all of my sins, that today I can have a new life. So Lord, I come to you. I ask your forgiveness. Thank you for saving me. Thank you for giving your life on the cross that I may live today. I invite you now into my life to be my Lord and to be my Savior, the God that will journey with me and give me breakthrough day after day. I put my hope and trust in you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. CBN Asia would like to thank the following: M. Luwilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, EC Pay, BPI eDonate, United Neon, Nixis, Dante Vinluan, Lester Macaya. It's easy to feel anxious when everything around you seems unstable. Prices go up, news of war and crisis in government, leadership fills our screens, and people are asking, what's next? But even in times like these, God's Word remains steady. Hindi siya nagugulat sa mga nangyayari ngayon. That's why the testimonies we've heard matter so much. Regardless of circumstances, God is in control. When the world is uncertain, He remains faithful. When resources seem tight, He still provides. And when hearts are anxious, He still brings peace that surpasses understanding. Maybe you're affected by financial pressure, worried about the future, or burdened by what's happening around you. We want to encourage you, don't anchor your hope in what is shaking. Anchor your hope in the one who cannot be shaken. Amen. We leave you with this powerful reminder from Scripture. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Psalm 46 verse 1. So keep your eyes on Christ in every trial. Makakabangon ka dahil kay Lord, Sure ka! Ayan, may mga... Okay. Sige, ikaw muna. Thank you for those who sent Facebook stars, Miel 50 stars, and Van 50 stars. And hello to those who are viewing us from Dubai. Hello Ayan. po. Kay Yang, taga Laguna, 1,000 monthly. Ellen, Quezon City, 500 monthly. Reynaldo, taga Rizal, 1,000 pesos. Si Ray, 1,000 pesos. And so far, your giving has reached 232,464. Keep calling, keep giving. Ayan, marami pa kaming inihandang kwento para sa inyo. Sundan niyo ulit kami bukas
Same time, same channel. Ngayong Miyerkules, Naatanan pang ginabuhi na mo dito. Maglisod mig palusot sa among produkto. Paingon sa among baligyaanan. Kay tungod sa among dalan nga nadaot sa landslide. Yung doctor mismo yung nakapansin, sabi sa akin, ma'am, di pa siya nakakapagbanggit ng sentence? Sabi ko, hindi. paano nila kakaharapin ang mga krisis sa buhay? Tunghayan ang kanilang kwento sa Kay Lord, Sure Ka! A special live telethon of the 700 Club Asia, Miyerkules, alas 12 ng gabi sa GMA.